Hello guys! Etong video na to ay para i-demonstrate ko sa inyo yung pinag-usapan natin na orthogonality and mga orthogonal functions. Dito ipapakita ko sa inyo na ang mga orthogonal functions, yung kanilang inner product ay 0. At gagamitin natin yung integral na mathematics para makuha yung inner product like nung diniscuss ko sa inyo doon sa previous video. And dito, ide-demonstrate natin, unang-una, yung orthogonality na ating mga basis function. And then, magbibigay din tayo ng scenario kung saan diniscuss din natin sa last video na magkakaroon tayo ng pagkakapareho sa dalawang signal if and only if, let's say, meron tayong dalawang sign na merong parehong frequencies. Okay, so let's start. For example, na magbigay tayo ng unang basis function na alam natin, which is a sine of x. Okay, nakikita nyo dito as the blue waveform. By the way, bago ako dumiretso guys, no, yung kulay green waveform dito ay isang signal na maraming frequency content. And ibig sabihin, marami siyang basis function na laman. Ngayon, ang gagawin natin, pwede nating extract yan, pero sa next video ko na siya i-discuss. Actually, diyan pumapasok yung idea ng Fourier series. Now, dito muna tayo mag-focus sa orthogonality and non-orthogonality ng mga signals na meron tayo at umpisahan natin sa basis function. Going back, meron tayong sine of x and then ipasok na rin natin ang isa pa nating alam na basis signal which is a cosine of x. And then ngayon, kukunin natin yung kanilang pagkakapareho by evaluating through the integral and yung makukuha natin again ay yung inner product nila. So, gagamitin natin na mathematics ay integral. Okay, dito sa GeoGebra, pwede mo naman piliin yan, integral, tapos may function, then may start value, tsaka end value. Ito yung interval natin kung saan gusto mo i-evaluate yung inner product. So, piliin natin to. Yung function natin, imumultiply lang natin yung ating dalawang given signal, g of x and h of x. Kung natatandaan nyo sa previous video na lecture. Okay. And then, yung start natin sa interval, usually, ang periodicity ng ating signal, okay, dito sa GeoGebra ay 2 pi. So, periodic tayo sa 2 pi. Gawin natin yan para hindi tayo mag-isip ng iba. 0 to 2 pi, i-evaluate natin yung signal. And makikita nyo guys dito no, na yung area nila, papalitan ko lang para medyo mas malinaw. Area. And then, palitan natin ng color at medyo i-darken natin. Alright, so ngayon mas kita na natin yung ating area which is equal to 0. Ibig sabihin, ang sine and cosine walang pinagkapareho. Now, kahit pa magkakaibang frequency yan, ibahin ko, no? Sine 5x kumpara doon sa cosine 5x, cosine x, inner product is still 0, wala silang pinagkakapareho. Now, yung cosine, let's say 20x, kukunan ko ng inner product with sine 5x, dahil wala silang pagkakapareho, the area is still 0. And even yung sinabi ko sa inyo guys kanina na yung DC signal, let's say, or a constant signal no, na 1, i-compare ko sa cosine 20x, sila ay orthogonal, so ang kanilang inner product ay still 0. And halimbawa, kahit i-compare ko yung signal na yan sa sine, okay, let's say, kahit anong frequency yung maisip nyo, no? Kung saan kayo masaya, okay, supportahan ka. Area is still 0 dahil wala silang pinagkapareho. Now, doon sa previous lecture, kailan sila merong pagkakapareho? Okay, magkakapareho lang sila kung meron akong dalawang sine signal at parehong-pareho yung ating frequency, which is, let's say, ibibigay ko na rin dito is 3x, no? And makikita nyo, ito yung ating sinabing n and m na mga variables natin na diniscuss dun sa previous lecture.
na nagpapabago ng frequency. Ang dalawang signal, okay, sa basis function natin na given na sine, cosine, and a DC signal na 1, ay magkakapareho lang sila. For example, sa sine, kung meron silang parehong frequency. Kasi kung hindi rin sila pareho ng frequency, like yung isa ay sine 3x, yung isa ay sine 7x, makikita natin ang area nila ay still 0. So, kailangan parehong-pareho ng frequency yung dalawang function o basis function na pinag-uusapan natin. Dito ay, for example, sine. Babalik ko sa 3 and meron tayong pagkakapareho. Therefore, ang inner product natin ay non-zero o merong equivalent value. Sa cosine, ganun din. Kung gusto ko siyang i-compare, cosine halimbawa, maybe 7x. Okay. Enter. And then, syempre, dapat sa baba ay parehong-pareho lang na meron tayong frequency na 7x, and then ang ating function should also be a cosine. Okay? And makikita nyo guys na meron tayong inner product na non-zero, ibig sabihin may pagkakapareho yung signal. Now, of course, no, kung meron tayong given na isang constant value, imumultiply mo lang sa another constant, syempre, magkakaroon yun ng pagkakapareho dahil pareho silang constant. Or maybe, if we want, no, kung gusto talaga nating kunan, okay, ng kanilang pagkakapareho, at gawin ko din itong 1, okay, makikita nyo na ang area natin ay 6.28, no? Non-zero yan, ibig sabihin may pagkakapareho. So guys, paano natin to magagamit etong inner product na to doon sa sinasabi nating pag-extract ng signal, okay, sa isang, for example, kung ano mang signal na gusto mong i-analyze, like this one, no, yung green. Maraming laman na frequencies yan, meron din yung laman na DC value, pero pwede kong makuha isa-isa at magaya yung signal na yan. Yan ang ide-demonstrate ko sa inyo guys sa susunod na lecture. And diyan magsisimula yung Fourier series. For the meantime, isipin natin na pwede ko palang ma-extract ang signal na laman ng isang function by the use of inner integral and the use of our basis function. So, diyan na tayo magsisimula na matututo kung paano nating hihimay-himayin ang isang magulong function at aalamin natin ang mga frequencies, and then kung ano hindi mo kailangan, pwede mong tanggalin. Kung ano kailangan, pwede mo i-retain. Ang tawag doon, filtering. So, until the next lesson guys, para maituro natin yon, sana mapanood nyo. And I think na i-demonstrate ko na sa inyo kung ano yung orthogonality and non-orthogonality of our basis function, paano siya magagamit para sa pag-extract ng mga frequency content ng isang given function na may periodicity. And hanggang dito na lang muna ngayon guys. And thank you sa pakikinig. Again, this is Bertronics TV.